Mula sa pagiging teen heartthrob hanggang sa pagiging dramatic actor at paglaan ng kanyang oras para sa serbisyo publiko, patuloy na pinapatunayan ni Jo Marie Iliana na higit pa siya sa pagiging isang gwaping na sa ngayon ay isang panibagong achievement ang kanyang nakamit. The Philippine Showbiz List presents Jo Marie Iliana's success story. Showbiz career. Ipinanganak bilang Jose Garchitorena Iliana noong August 16, 1976 sa kanyang mga magulang na sina Andres Iliana at Maria Veronica Garchitorena Iliana. Mayroong 4 na kapatid si Jo Marie. Kabilang na riyan sina Anjo at Ryan na sinabak din ang showbiz at politika. Nagsimula ang showbiz career ni Jo Marie bilang isang model. Taong 1989, nag-audition siya para sa clothing brand na Bench. Pinalad naman siya makasama sa campaign ng Bench Brats at sa huli, naging endorser ng underwear line ng main brand. Taong 1990, nadiskubre naman siya ng talent manager, discoverer na si Douglas Quijano. Isinalang si Jo Marie sa audition para sa role na Batang Gabriel na karakter ni Richard Gomez sa pelikulang Hihintayin Kita sa Langit. Nagdingning naman ang bituin ni Jo Marie nang mabuo ang grupong Gwapings, ang pinakasikat na teenage boys group noong dekada 90 kasama sina Mark Anthony Fernandez at Eric Fructuso. Noong panahong ito, sumikat na ang trio dahil na rin sa kanilang presensya sa iconic sitcom na Palibhasa Lalaki ng ABS-CBN. Taong 1992, naging bida sila sa pelikulang Gwapings The First Adventure. Matapos ang kanyang stint sa Gwapings, naging drama actor at leading man sa mga pelikula si Jo Marie at napanalunan ni Jo Marie ang unang award bilang Best Actor sa pelikulang Kahit Kailan noong 1996 sa MMFF. Dalawa naman sa mga pelikula niya ang Delirio noong 1997 at Sa Pusod ng Dagat noong 1998 ay pinalabas sa Toronto International Film Festival. Sa kasalukuyan, nananatiling freelance actor si Jo Marie. Ang pinakahuling mga papel niya sa telebisyon ay sa 2015 kapuso drama The Half-Sister at sa 2012 supernatural thriller na The Healing. A racing driver, concert producer, and promoter. Kasabay ng kanyang kasikatan sa showbiz, pinagtuunan din ng pansin ni Jo Marie ang kanyang hilig sa car racing bandang 1996. Pero taong 2002 ay nagpahinga siya sa pangangarera. Masasabing hindi na uubusan ng mga nais gawin si Jo Marie dahil sinabak naman niya ang pag-produce ng mga live concerts. Bandang 2010, naging concert producer at promoter si Jo Marie kung saan isa siya sa co-owner ng Fearless Productions kasama ang politician na si Ronald Singson. Hindi na nga bago sa larangan ng motorsports. Taong 2013, binuo naman ni Jo Marie ang Iliana Racing Team. Nanalo at nakapwesto na siya sa ilang lokal na karera na nagpapakita ng kanyang galing at dedikasyon sa sport. Noong November 1, 2014, bumangatlo si Jo Marie sa Super Race Championship na ginanap sa South Korea. May layuning ibalik ang naranasan ng motorsport sa bansa noon tulad ng panahon ng Philippine Grand Prix noong nakaraang taon, pinangunahan ni Jo Marie ang kauna-unahang Motorsport Carnival. As a public servant. Mula sa showbiz, isinubukan naman ni Jo Marie ang kanyang kapalaran sa politika. Sa kanilang magkapatid, siya ang huling nagdesisyon na pasukin ang larangang ito. Bagamat na-implementyahan ng mga kapatid, sinabi niya ng kanyang ina ang talagang nagkumbinsi sa kanyang pasukin ang mundo ng politika. Sinimulan niya ito taong 2016 sa pagtakbo niya sa unang distrito ng Parañaque. Maswerte naman siya sa unang takbo niya ay nanalo siya kaagad ng pwesto sa konseho ng syudad. Muli siyang nahalal noong 2019 at 2022 at nagsilbi ng 3 termino. Bagamat hindi siya tumatakbo sa 2025 elections, nananatili pa rin bukas si Jo Marie sa posibilidad ng pagbabalik niya sa politika sa hinaharap. Sa ngayon ay nariyan ang suporta niya sa asawa, ang dating aktres na si Abby Viduya na nag-file sa kanyang Certificate of Candidacy bilang konsihal ng 1st District ng Parañaque. Jo Marie completes master's degree at 48. Sa matagumpay na karera ni Jo Marie sa loob at labas ng showbiz, hindi naman nawawala ang pagpapahalaga niya sa edukasyon. Nagtapos siya ng elementarya sa Ateneo Grade School noong 1988. Sa Cosca High School, Quezon City naman nagtapos ng high school si Jo Marie noong 1992. Hindi na siya nakapagkolehiyo dahil sa dami ng showbiz commitments niya noon. Pero noong 2016, nag-aral siya ng Public Administration sa UP National College of Public Administration and Governance kasunod ng pagpasok niya sa politika. At sa ngayon, naitala ni Jo Marie ang isa na namang tagumpay sa akademya matapos makamit ang master's degree in management, major in public administration mula sa Philippine Christian University sa edad na 48.
Sa graduation ceremony na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City noong Biyernes, November 29, nanguna si Jo Marie sa kanyang mga kasamahan sa pagtanggap ng kanilang mga diploma at pagbigkas ng Pledge of Honor. Sa isang panayam pagkatapos ng seremonya, ibinahagi ni Jo Marie na inabot siya ng 2 taon upang matapos ang kanyang master's degree. Ayon sa kanya, ang pandemya nagtulak sa kanya na pumasok sa mas mataas na pag-aaral. Sa pagdinilay ni Jo Marie, itinuturing niyang gabay ang pamana ng kanyang ama bilang isang neuropsychiatrist at military officer at inihayag niyang posibleng magtuloy siya sa pagkuha ng doctorate sa hinaharap. Para sa kanya, ang pagpupursige at pananampalataya ang mga susi upang makamit ang anumang layunin. Ipinahayag naman ng asawa niyang si Abby ang buong pagmamalaki sa tagumpay ni Jo Marie. Anya, hindi mahalaga kung anong edad mo. Kung may pangarap ka at nais mong makamit ito, dapat mong pagsikapan. Hindi anya alam ng lahat, ngunit may brilliant mind ang mister at sayang naman daw kung hindi niya ito gagamitin upang maglingkod sa iba. Ibinahagi ni Abby na siya ang nagtutulak kay Jo Marie tulad na kung paano siya tinutulungan at pinapalakas ng kanyang asawa araw-araw. Bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Jo Marie, nag-post si Abby ng mga larawan ng kanyang asawa na ka-graduation toga at cap at nag-caption ng, "Congratulations my husband, I'm so proud of you baby. I love how you turn dreams into reality. Keep dreaming and never forget that anything is possible." Samantala, maaring hindi lang ang pagbabalik ni Jo Marie sa politika ang aasahan ng kanyang mga tagahanga. Nalibigay din siya ng pahiwatig tungkol sa kanyang posibleng comeback sa showbiz. Ayon kay Jo Marie, isa sa mga pinaka-exciting na bagay sa kanyang buhay ay ang magbakasyon. Tumigil siya sa showbiz noong late 30s, kaya kapag bumalik siya, mag-50 na siya at sabi niya, pinaka-exciting sa artista yung repackaging. Tungkol sa kanyang pagbabalik sa pag-arte, sinabi niyang hindi siya kinakabahan, bagkos excited siya, gaya ng naramdaman niya noong unang audition para sa Hihintayin Kita sa Langit.